Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, and syempre patungkol po kay Raisa May at kay Bimby at kay Miss Chris Aquino mga kadabarkads. Yan ang pag-uusapan na tatalakayin natin. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga daily update. And ito nga po ang first topic natin sa araw na to. So kanina nakasama po natin sa opening production ng Itbulaga si Miss Joey Albert, na kung saan ay isang pioneer guest po ng Itbulaga, at nakasama din po ito ng TVJ sa School Bukol. So after 30 years, bumalik po siya sa Itbulaga mga kadabarkads, and also nakasama din natin during Age is Right naman si Joyce sa Padalbugan, first runner-up po yan, and certified legit dabarkads yan. And syempre, hindi lang yan, may nagbabalik din po mga kadabarkads, walang iba kundi po si Miss Maha Salvador. Muli siya nagbabalik sa Itbulaga bilang isang secret agent ng Itbulaga. At the same time, nag-promote din po siya ng upcoming project sa TV5 na Someone Someday. Kasama niya dito si Catherine Bernardo and James Reid. Sobrang dami po talagang nakamiss kay Miss Maha Salvador, kaya hindi magkanda umayaw talaga ang Itbulaga Studio audience sa pagsisigaw po nila doon. And syempre, thankful at grateful nga po si Maha Salvador dahil naging parte po siya ng Itbulaga for 2 years. Hirap ngang hulaan, no? Yung kanyang edad ng mga player natin kanina dito po sa The Age is Right, dahil wala nga naman po sa itsura yung kanyang edad. Nasa 20s lang itong si Maha Salvador, yung hula po ng mga player. Kaya naman sobrang aliw na aliw ang mga dabarkads natin kay Maha Salvador mga kadabarkads, and talagang na-miss niya po ang pag-host sa Itbulaga, kaya talaga namang sinamahan po tayo ni Miss Maha Salvador and James Reid kanina. And syempre, secret agent din po ito nga si James Reid. Grabe mga kadabarkads, sobrang tindi po ng tilian talaga sa studio nang lumabas po itong si James Reid mula po sa backstage ng Itbulaga. Grabe, nakaka-starstruck. At kanina nga, aminado si Karen Aistrup na na-starstruck daw siya kay James Reid at kay Maha Salvador. Grabe, no? Sobrang swerte ng mga studio audience natin ngayong araw, kasi sobrang daming mga big star ang nakasama natin dito sa Itbulaga. Samantalang sa mga naghahanap naman po sa dalawang SQ po natin mga kadabarkads, ito po yung statement ng EB Singing Queens na page. Sabi nga po dito sa statement na inilabas, "Hi Dabarkads, we sincerely apologize to everyone who has been asking for updates regarding the status of our beloved group Singing Queens. At this time, this page is not authorized to release or confirm any information regarding their current status. We kindly ask everyone to refrain from spreading unverified information and to wait for official updates from the authorized sources. Thank you for your understanding, patience, and continue love and support." So ayan po mga kadabarkads, hindi po pala sila pwedeng mag-release ng mga statement regarding po sa nangyayari po or sa status ng mga singing queens natin. So ang may authorize lang yan, syempre, ang Itbulaga management at ang mismong may katawan po mga kadabarkads. Kaya igalang natin ang desisyon ng EB Singing Queens na official page. So, wag tayong magpakalat ng mga impormasyong wala naman pong katotohanan. Wait lang natin yung talagang verified na impormasyon, okay? Samantalang sa mga nagtatanong naman ngayon kay Bimby Aquino mga kadabarkads kung bakit wala po siya sa Itbulaga, ito po ang lumabas na statement. Babasahin ko po sa inyo. Ayon dito, sa mga naghahanap po kay Bimby ngayon sa Itbulaga, bukas pa siya nakaschedule sa EB, kasali siya sa Bulagaan University. Kahapon nag-live sila Raisa at ayon nga daw wala si Bimby na schedule sa EB kahapon, at ngayong araw
Saturday daw si Bimbi makikita at saka si Bimbi may commitment yan outside Itbulaga kaya be grateful and thankful na lang tayo pag andyan siya sa EV, at least nakikita natin kesa hindi. Kaya bukas maaga tayo magluto, 11:25 pa lang tutok na agad tayo sa Itbulaga. So ayun naman pala mga Kadaber Kads, present pala si Bimbi bukas, araw po yan ng Sabado. And eto nga po para tayo ay mapanatag at makampante, napost na rin po ang TBJ kanina, nakasali nga po sa Bulagaan University. Itong si Bimbi by July 18, Saturday yan, 11:25 a.m. Ayun nga dito, Dabber Kads, ready na ba kayo? I-comment na daw ang inyong mga song request. So baka may mga song request po kayo na gusto ipakanta kay Bimbi and kay Raisa Maydison. Present po sila bukas mga Dabber Kads at makikita nyo dyan, andyan po sina Bimbi at Raisa. Group 3 po sila mga Dabber Kads. Kaya bukas, agahan po natin ang pag-aabang sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito mga Kadaber Kads, sa balita pong kumakalat ngayon sa mundo po ng social media. May kaugnayan po ito sa mommy ni Bimbi mga Kadaber Kads. Si Mami Kris Aquino po ay biktima na naman ng fake news. And for sure, hindi po ito magugustuhan ni Bimbi mga Kadaber Kads at ni Raisa Maydison. Actually, kahit sino naman. Ayon nga dito, isang malaking fake news ang kumalat ngayong ulat sa social media na pumanaw na si Kris Aquino. Ipinost ng isang Facebook page ang mga larawan ni Kris na may caption na Just In, Kris Aquino, pumanaw na kaninang umaga ayon sa ulat. Sa caption pa lang ay obvious na fake news ito dahil sa paggamit ng mga nakakalitong letters and characters. Buhay na buhay pa si Kris at patuloy na lumalaban sa kanyang autoimmune diseases habang nagpapagamot. Kinundi na naman ng netizens ang pagpakalat ng maling balita at inudyukan si Kris na idemanda ang mga taong nasa likod nito. Matulog na lang po kayo kung wala po kayong magawa. It's a bad joke, a bad post just to earn. Report nyo yan. Dapat hindi pinapayagang mag-post ang mga ganitong tao bad. Kris can show you if this is not true. Maraming beses nang nabiktima si Kris ng death hoax at minsan na rin hindi siya nakapagpikil na patulan ito. Sabi pa dito sa lahat ng mga manghuhula, nagsabing malapit na akong mamatay or yung mga nagbalita na patay na ako, alam ko, you need to make money but this is a cheap way to do it. Say ni Kris sa isang post niya last year. So ayun mga Kadaber Kads, biktima na naman po ang mommy ni Bimbi mga Kadaber Kads na si Miss Kris Aquino ng death hoax. Wala pong katotohanan yan and nagpapagaling na po ngayon si Miss Kris Aquino. Maayos na po ang kanyang kalagayan. Kaya sa halip na gawa na po ng fake news, pagdasal na lang natin, nabigyan pa siya ng mas mahabang buhay mga Kadaber Kads dahil marami pong nagmamahal sa kanya. Ipag-pray po natin ang kalakasan, kagalingan, and syempre mga Kadaber Kads yung fully recovered na Miss Kris Aquino instead na gawan siya ng fake news. Actually, pwede nga pong magdemanda si Miss Kris Aquino pero syempre, hindi niya na lamang po ito pinapansin. Pero syempre, dapat, 'di ba? Parang nang sa ganun na hindi po mapamarisan ng ibang mga fake news peddler mga Kadaber Kads. So kayo ba? Anong masasabi po ninyo dito? Please comment down below.